Hello! Magandang araw! Merry Christmas, everybody! Grabe, 2 araw na lang. Pasko na. And nakakatuwa, no? Hi, Kimberly! Good morning! Magandang araw sa'yo. Hi, Nims! Good morning sa'yo. Hello! Good morning! Merry Christmas! Grabe, 2 araw na lang, no? Pasko na. Ang bilis ng panahon. Grabe yung 2025. Ganon lang kabilis natapos ang 2025. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong ang preparations nyo for Christmas? I'm sure marami sa atin ay busy-busy na. Yung iba probably sa atin ay nasa grocery store, no? Christmas grocery rush, no? Ayan. Hi, Rachel. Good morning. Hi, Katrina. Good morning. Okay lang ba? Palambing lang ako. Napaki-share yung ating free workshop. Meron kayo makikita dyan sa inyong screen na parang arrow. So, click nyo lang yan para ma-share natin yung ating free workshop. So, palambing lang ako sa inyo na pa-share yung ating free workshop for this morning. Hi, Jo. Good morning. Yan. So, ngayon tayo nag-free workshop ng good morning. Well, isang beses din na good morning tayo ng free workshop. It's because busy na talaga yung ating mga schedule. Grabe, wala nang hingahan ngayong December. Ako, kakatapos-tapos ko lang gumawa ng mga orders. And grabe, sobrang nakaka-rush talaga. Ang daming mga Russian na customers. Pero grateful kami, grateful tayo sa ating mga customers na nagtitiwala sa atin. So thank you very much sa ating mga customers and clients. Hi, good morning, Jo. Good morning, Liza. Good morning, Christoph. Hi, Roslyn. Good morning sa'yo. Palambing naman ako na pa-share yung ating workshop. And also, okay lang ba? Uy, salamat, Abby! Thank you sa pagbati mo. Ayan, oo. Kaka-birthday ko noong December 20. Ayan, I'm already 42 years old. Imagine that, grabe. 42 years old na ako. Hindi ko na itatago yung aking edad sa inyong lahat. Hello, good morning, Jenny. Good morning, Noreen. Good morning, Nims. Good morning, Jane. Magandang araw sa iyo, Leilani and Jobel. Hello sa inyong lahat. Okay lang ba pakishare yung ating free workshop? And also, okay lang ba na i-type in nyo yung inyong mga location? Nasaan ba kayo ngayon? Saang panig ba kayo ng ating bansa naroon or sa panig ng mundo? Kasi I'm sure that yung iba sa atin dito, hindi lang kayo galing sa Pilipinas, but also nanonood din kayo from different parts of the world. Meron tayong mga students sa Papers to Profits na galing pa sila sa ibang bansa. Like for example, New Zealand, Canada, USA, United Kingdom. So, meron tayong mga students from those places. Okay lang ba if you would just comment saan kayo located? Thank you, Tess, for your birthday greeting. Hello, Faye. Thank you also for your birthday greeting. Hello, Jenny, Noreen, Jody, Sarah, from Antipolo. Si Wella, good morning sa'yo. Jovi, hi. Leilani ay taga Antipolo. Good morning, Ann. Hi, Jody, Ilocos Sur. Thank you, Marian, for your birthday greeting. Ayan, sabi sa inyo hindi lang tayo pang Pilipinas. Hi, Archie. Good morning sa iyo dyan sa Riyadh. Ayan. Good morning ba dyan sa inyo sa Riyadh? Meron ba tayong time difference dito sa Pilipinas? Hi, Sarah from Silang, Cavite. Hi, Jobel. Thank you so much for sharing our free workshop. Hi, Yasi. Good morning. Hi, Like from Iloilo. Hi, Nims from Baguio City. Ayan. Oriental Mindoro naman si Hana. Surigao City si Diana from Bacoor, di ba? Talagang iba-ibang lugar na tayong nandito sa ating free workshop. And it's that's something that we appreciate about technology kasi hindi nyo na kailangan pang pumunta, di ba, dito sa Bulacan para makapag-aral kayo ng home-based printing business. Online lang makakapag-aral na tayo, di ba? Matututo na tayo how to set up our home-based printing business. Ayan, hello, di ko na nasundan na. I'm so sorry. Hi, ayan si Noreen. Si Noreen ay from Japan. Hello, magandang araw sa iyo dyan sa Japan. Si Jenna Beth ay from Mandaue. Meron din tayo nakikita from Lucena.
Yan, merong nag-send. Oh, thank you very much, Abby, for sending stars. Thank you for your birthday greeting. Maraming salamat sa iyo. Abby, hi. Hi, Sis Emily from San Carlos, Pangasinan. So, Sis Emily Aquino ay, ano yan, student yan ng Papers to Profits. At ngayon, kumikita na yan habang nasa bahay. Okay, hi from Cebu, si Nash. Si Rian naman ay watching from Brazil. Hi, Rian! Magandang araw. Good morning sa iyo sa Brazil. Well, I don't know ano bang time niyo sa Brazil ngayon, but in the Philippines, today is, ngayon ay morning. So, good morning from the Philippines. Hi, from Benguet naman si Sarah, watching from Taiwan. Hi! Ayan, hindi ko lang mabasa yung name mo because I believe that this is a different language. Hi from Zamboanga, from Taguig naman si Vic. Ayan, ang dami na, no? Good morning sa inyong lahat. Magandang araw. Okay, wait. Ayan, 10:10 mag-start na tayo with our free workshop para I won't take much of your time because I know that all of you are busy preparing for Christmas season, Christmas Day and Christmas season. So, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, from Dinagat Island, si Giza. Si Adeline naman ay from Taytay. Ayan. Okay, from Bulacan. Hi, Belle! From Kalumpit. Wow! Lapit lang natin sa isa't isa. Okay, baka nagka-encounter na tayong dalawa, no? Somewhere, baka sa grocery store or sa saan man dito sa Bulacan, ano. Ayan. Hi, Kim! Watching from Wisconsin. Hello, good morning sa'yo. Hi, Amira from Lanao del Sur. Meron din tayo nakikita from Marikina, from Baguio, from Santa Rosa. Good morning, Elizabeth. Magandang araw sa iyo. Ayan, from Batangas. Mommy Babe Grace talaga. Thank you so much. Hello, Elizabeth from Bukidnon. And from Ormoc din, si Salome naman. Magandang araw sa inyong lahat. We're very happy and grateful that you're here sa ating free workshop. We just hope that this free workshop would really help you jumpstart or kickstart your home-based printing business. I'm sure that kaya kayo na-bump here is because you really wanted to know paano nga ba tayo magsiset-up ng isang home-based printing business, no? At kumita habang nasa bahay. Yan lagi yung naririnig nyo sa reels ko na gusto nyo bang kumita habang nasa bahay, di ba? So, probably it's because you really wanted to help, diba, sa inyong finances as a family. That's also my desire because ako din, I've been there na gusto ko makatulong sa finances ng pamilya namin. That's why when I learned how to set up and how kung paano gawin yung home-based printing business, that's the time that I really I must say na nakapag-contribute na ako sa finances ng family namin. Okay, I'm not, so it's already 10:11, so mag-start na tayo with our free workshop. I would like to officially welcome you to our free workshop. Okay lang ba for the last time? Palambing naman ako na i-share natin itong ating free workshop. So, click nyo lang yung share button dyan sa inyong mga screen. Thank you so much, Nikki, for sending stars to us. Thank you so much for that. Ayan. So, na-appreciate namin yung pagsasend nyo ng stars sa ating Facebook page. Thank you very much. Okay, okay lang ba, Palambing? For the last time, i-share nyo lang ating free workshop. Okay, I'd like to officially welcome you to our free workshop. Welcome to this free workshop. Alam niyo ba that we do free workshop every month. So, monthly, nagkakaroon tayo ng free workshop. And sometimes, meron tayong special feature na mga products, no, na dinidemo natin. So, huwag kayong mawawala because meron akong i-demo sa inyo kung paano tayo makapag-start ng home-based printing business. Thank you, Leigh or Leah Jean, for sending stars also. Thank you so much. Ayan, okay. So,
ayun, nasan ba ako? I'm so excited to do yung ating free workshop. So, yung free workshop, ginagawa natin ito monthly just because we really wanted to be a blessing to the community. Alam nyo, yung support nyo to Graceful Homeschooling page, Facebook page natin ay hindi ito matutumbasan ng mga ginagawa natin ng mga free sessions. So, maraming salamat. We hope na yung mga free workshops na ginagawa natin dito would really help you. Kung may desire nga kayo na mag-contribute sa finances nyo, we hope na yung mga free workshops natin ay nakakatulong sa inyo. Okay? So, I'm so excited to share my journey with you, mga practical tips, and paano ba talaga tayo magsa-set up ng isang home-based printing business. Well, particularly today, ang pag-uusapan natin ay stapled journal, stapled project, stapled notebook making business at paano ba talagang posible na kumita tayo habang nasa bahay. So, ayan, lagi yung naririnig, di ba? Posible ba na kumita tayo habang nasa bahay? Alam niyo ba na yung Graceful Homeschooling Plus community, so meron tayong Graceful Homeschooling Plus community. Ito naman yung community ng mga students na nag-enroll sa Papers to Profits. So now we already have 4,500 na mga stay-at-home homeschooling moms and individuals na nakapag-set up na ng kanilang home-based printing business. Ngayon, kumikita na sila habang nasa bahay. Alam niyo ba na ngayon, gabi hindi na natutulog, kinikwento nila na tumatagos na sila sa pader dahil sa dami ng mga orders nila na na-receive this season. Kaya we're very happy na ma-receive yung mga ganong praise reports because yun yung mga nag-encourage talaga sa buong Graceful Homeschooling team. So, kumikita na sila habang nasa bahay. So, as we start, let me just share a little bit lang about my story. Konting lang to, quick history lang kung paano nag-start talaga yung Graceful Homeschooling. So years ago, I started yung Graceful Homeschooling because I wanted to provide resources and support para sa homeschooling families. From there, yung nakita ko lang yung need din, not just for homeschooling materials, but also for opportunities for mga mommies na kagaya ko na mag-earn din or kumita habang nasa bahay. So, nag-start yung Graceful Homeschooling back in 2020, nung nagkaroon ng pandemic. So, nung nagkaroon ng pandemic, lahat tayo naging accidental homeschooling families because wala tayong option to send our kids to school because kinailangan nila na mag-aral at home. Kaya, nagkaroon kami ng desire na i-share yung aming homeschooling journey. By that time, we've been homeschooling, I think, for 5 years na, nung 2020. So, nag-share lang kami ng mga homeschooling journey namin, mga homeschooling tips, mga materials na ginagamit namin sa homeschooling. And then, from that time, gumagawa na din ako ng mga learning materials, mga flashcards, ganyan. And then, nung time na yun, after pandemic, ay meron ng mga mommies na naghahanap saan ba kami pwedeng bumili ng mga ganitong materials. And so, doon nag-start yung Graceful Homeschooling. So, tapos, in year 2024, yan. So, year 2024 ay nagkaroon naman ako ng desire na, okay, kung itong home-based printing business na to ay nag-work na siya sa akin, kumikita na ako habang nasa bahay, God put a desire in my heart na bakit hindi mo i-empower ngayon yung mga stay-at-home, mga homeschooling moms na mag-set up din ng kanilang home-based printing business para same way, sila din, kumikita din sila habang nasa bahay, habang nag-aalaga ng mga anak nila, habang nag-homeschool ng mga anak nila. So, that time, 2024, ay sinet up natin yung Graceful Homeschooling Plus. Well, binuo natin yung Papers to Profits course, wherein ito yung comprehensive guide kung saan tutulungan talaga kayo na mag-set up ng inyong home-based printing business. So, from scratch talaga, ano ba yung mga materials, supplies, tools na kailangan nyo para makapag-set up, magkano ba ang puhunan or capital na kailangan natin para makapag-set up tayo ng home-based printing business, paano tayo mag-create ng mga paper products, paano natin i-market, ipopromote yung ating mga paper products hanggang sa paano ba tayo kumita na talaga habang nasa bahay. So, ginawa natin yung Papers to Profits course. Kaya nagkaroon din ng Graceful Homeschooling Plus community kasi we wanted naman an exclusive community na
talagang magsusuportahan sa isa't isa. Alam nyo, nakakatuwa yung community natin kasi imagine, magkakamukha lang, no? Parang lahat, magkakompetensya tayo. In essence, just because parehas tayo ng ino-offer ng mga paper products, pero alam nyo, yung community, grabe yung magsuportahan. Talaga nag-share sila ng kanilang mga experiences, ng kanilang mga tips, no? Ng kanilang mga tips, para lang din talaga makapagtulungan sa isa't isa. So, yun yung, doon nagsimula. Paano tayo nagsimula? Yung Graceful Homeschooling at yung Graceful Homeschooling Plus. So, ngayon nga ay meron ng 4,500 na mga mommies, no? At mga individuals na naka-enroll sa Papers to Profits. At ngayon, kumikita na habang nasa bahay. So, today, I'll teach you how to create and sell simple notebook using na mga basic tools lang na probably meron na sa inyong mga bahay. So by the end of the session, ang goal natin ay talagang matutunan nyo kung paano kayo makakapag-create at makakapagbenta ng mga stapled notebooks. Even if you're just starting from scratch with little to no capital. Kasi baka nga meron na kayong mga tools, materials, at supplies na nandyan na sa inyong mga bahay. Okay, now, gusto ko lang mag-comment kayo ng ready. Kung excited na kayo na matutunan itong business na to. Pwede ba kayong mag-comment sa ating comment section ng ready? Kung ready na kayo, matutunan itong business na ito. Paano kayo makapag-setup ng inyong home-based. At pwede ba kayong kumuha na din ng pen and paper? Kasi meron ako sa inyong mga issue-share na kailangan nyo mag-take down ng notes para lang hindi nyo makalimutan yung pinag-aralan natin ngayon. Ayan, thank you so much for commenting ready para lang din alam natin na ready na kayo. Huwag kayo mag-alala, ako nagsasend yung ating admin ng message sa inyo kasi once you type in ready, automatic yan na magsasend sa inyo nung ating Papers to Profits course. Okay. Ayan. So, thank you so much. Alright. So ngayon ay pag-usapan natin, ano ba yung mga tools, materials na kailangan natin para makapag-start tayo ng ating stapled project, stapled notebook, stapled journal, making business. Okay? So ito yung mga tools. Unahin muna natin yung mga tools. Ready na ba? Yung mga pen and paper. So, okay, para sa mga tools, syempre, ang kailangan natin ay basic printer. So, I have here my basic printer, pero ginagamit ko yung basic printer ko na to for sublimation. So, hindi ko mapapakita sa inyo kasi hindi ko siya maangat dito sa table dahil nga very sensitive yung sublimation ink. Medyo nagka-clog siya pagka medyo nagagalaw yung ating mga printer. Pero, you could start with basic printer. Alam nyo, na nag-start yung Graceful Homeschooling, I started with our lumang printer. Naririnig nyo din yan sa mga videos ko na nagsimula lang ako sa isang gunting at lumang printer. And that's the truth. Nagsimula ako talaga sa lumang printer namin. At that time, nag-homeschool nga kami, 5 years na. So, yung printer namin ay 5-year-old printer na. Nung nag-start ako ng Graceful Homeschooling. So, yung printer namin noon ay HP 415. Iyon yung model na ginagamit namin noon na printer. So, kung kayo ay meron kayong mga lumang printer dyan sa inyong mga bahay, alam nyo ba na pwede nyo na yung pagkakitaan kahit na lumang printer pa yan, di ba? So, kailangan natin ng basic printer. Yung masasuggest ko at marerecommend, pero hindi ito sponsored video ha. Pero baka naman, baka maka-reach ito sa Epson. Okay, Epson Philippines, baka naman. But anyway, so ito yung marirecommend ko sa inyo just because dito talaga ako nagstay na. Dito na. Sobrang nakatulong sa akin sa printing business ko yung Epson na printer. So, yung pinaka-basic model ng Epson ay yung Epson L121. So, you could start with that. And yung printer natin ay itong basic printer na to, na basic model ng Epson ay nasa around 5,000 to 6,000 pesos siya. So,
you only have to have basic printer. Hindi nyo pa kailangan ng mga mamahaling mga printer like Epson Workforce or yung iba pang mga expensive na mga printer. Just a basic printer, you could start with that. Okay? Now, yung susunod natin na tool ay dahil ito ay isang stapled project, kailangan syempre natin ng long arm stapler. So ito yung ginagamit ko na long arm stapler. Ang brand nito ay Deli. So marami kayong makikita na mga long arm stapler sa mga e-commerce stores natin. Pero yung Deli, yung medyo talagang marirecommend ko din talaga or yung marirecommend ko sa inyo. So, ganito yung itsura ng long arm stapler. So, yung long arm stapler ay kaya nito na mag-staple ng hanggang gitna ng A4 size. Well, kaya din ito yung hanggang gitna ng long bond paper. So, ito yung kailangan natin para ma-staple natin yung ating mga project. So, itong long arm stapler na ito ay nasa around 240 pesos yata. Ay, hindi. Nasa 400 pesos na to. So, lalagay ko lang 400. Tapos, yung printer natin ay 6,000 pesos. Miss Tin, paki-update naman yung simple breakdown ko dyan. Paki-add mo lang yung ating printer na 6,000 pesos at yung ating long arm stapler na 400 pesos. Now, ang kailangan natin, hindi nyo kailangan ng rim cutter or kaya ng paper cutter. Ang kailangan lang natin, alam nyo ba, ay self-healing mat. Ayan, meron ako ditong self-healing mat. Ang size nito ay A3 na self-healing mat. I think nasa 200 pesos ito or less pa yata. So, dahil kailangan natin ng self-healing mat. Bakit ba natin kailangan ng self-healing mat? It's because ang gagamitin natin na pangkat ay utility cutter. So, kahit anong cutter na meron kayo dyan sa inyong mga bahay, pwede nyo din gamitin. Basta, ang importante, meron kayong self-healing mat kasi kung hindi kayo gagamit ng self-healing mat, ay masisira yung inyong mga tables, okay? Kaya kailangan natin ng ating self-healing mat. At ng utility cutter, ito yung cutter na pang utility, so pang bahay, ganyan. So pwede kayong gumamit kahit anong cutter na meron kayo sa inyong mga bahay. Now, gagamitin natin yung acrylic ruler or kaya naman ay metal ruler mamaya pag nag-cut na tayo ng ating stapled project or notebook. Huwag kayo mawala kasi meron ako sa inyong free demonstration kung paano tayo gagawa ng notebook, ng stapled notebook. So, kailangan lang natin ng ruler. Make sure na acrylic or kaya metal ruler ang gagamitin para lang din. Kasi pag plastic, pag kinat natin yan ng ating cutter, baka masira lang yung plastic na ruler. Kaya kailangan natin acrylic or metal ruler. Tapos, kailangan din natin ng gunting para kung meron man tayong gugupitin mamaya. And then, kailangan din natin ng ating scraper. So, ito ay mamaya ipapakita ko kung para saan yung ating scraper. Okay? So, yung scraper ay kinakailangan meron itong felt cloth para hindi magagasgas yung ating photo top. Alright, so yan yung mga tools na kailangan natin, di ba? Hindi natin kinailangan ng heavy-duty equipment or ng heavy-duty machine, pero basic tools lang na probably meron sa inyong mga bahay. Kung wala pa kayong long arm stapler, pwede din kayong gumamit ng simple na stapler, tapos i-open nyo lang yung stapler nyo para staple natin yung gitna. Tapos, pipipiin nyo lang. Yan. Pipipiin nyo lang itong staple wire natin sa gitna kasi kung ang gagamitin natin ay yung regular na stapler lang, hindi ito matutupi. Kaya kailangan itutupi natin siya manually. But kung meron kayong stapler na nandyan sa inyong mga bahay na hindi long arm stapler, pwede nyo pa rin yang gamitin. Okay, so yun yung mga tools na kailangan natin para dito sa ating stapled notebook. Ano naman yung mga materials na kailangan natin? So, ang materials na kailangan natin, syempre, kailangan natin ng ating template. Ito. Yan. So, yung ating template ay ipiprint natin ito sa isang 220 GSM na photo paper.
or glossy na photo sticker, photo paper. So, yung photo paper natin ay 220 GSM. Okay? So, itong cloth na to ay, yan, medyo makapal na to. So, maganda siya talaga. Yung cloth, ito yung marirecommend ko na brand kasi maganda talaga siya ang pagprintan ng ating mga project. Okay? So, ito yung gagamitin natin para sa cover. Okay? So, ito yung cover natin para sa ating notebook. For the inside pages, pwede tayong gumamit ng blank lang. So, pwede tayong mag-blank, pwedeng may line, mag-print tayo ng lined notebook, dotted notebook, pwede ding grid. So, pwedeng isang cover, pero iba-ibang klaseng variations. Imagine, isang style lang ng cover, pero pwede tayong magkaroon ng iba't ibang klaseng variations. Pwedeng blank, pwedeng line, pwedeng dotted, pwedeng grid. Now, ano yung ginagamit ko for the inside pages? So, gumagamit ako ng paper 1 na 80 GSM. Okay? 80 GSM. Para medyo naman makapal yung ginagamit natin. Now, kung gusto nyo ng mas premium, pwede din kayong gumamit ng 100 GSM. Tapos, pwede na din yung ivory na color. Pero ito yung gagamitin ko na wala lang akong sample ng A4 nitong bond paper. Pero ang gagamitin natin pag sa mga stapled na mga projects na kagaya nito ay A4. Okay? A4 bond paper. Now, 80 GSM ang gagamitin nyo. So, yung 70 GSM, pwede naman siya actually, kaso lang medyo naninipisan na ako sa 70 GSM. Kaya, mas okay for me yung 80 GSM. Tapos, for this project, ay gagamit ako ng 15 sheets. Okay? 15 sheets na bond paper. So, blank lang yung gagamitin ko for this, pero 15 sheets. Now, itong long arm stapler natin ay kaya nito hanggang 25 sheets ng bond paper. So, pwedeng mas makapal pa dito gamit itong ating long arm stapler. Pero meron kayong mabibili na heavy duty na stapler na kaya niya hanggang 240 pages. Pero, again, ang encouragement ko, just basic tools, pwede na tayong mag-start ng ating negosyo. Okay, so ano pang kailangan natin? Now, para ma-protection na natin yung cover natin, especially kung ang gamit nyo ay yung original ink ng inyong mga printer or dye ink, ay kinakailangan natin siya na protectionan kasi nagfe-fade siya. Tapos yung dye ink kasi ay hindi siya waterproof or liquid proof. So pag naspilan ito ng water ay mag-smudge na yung ating cover. Kaya kinakailangan natin ng photo top. Yan, photo top or tinatawag natin to na cold laminating film. So yung cold laminating film ay hindi na natin kinakailangan ng laminating machine. Para lang ma-apply ito, ang kailangan natin ay scraper. Nung una, ruler lang ang ginagamit ko, hindi pa scraper. Pero ang encouragement ko sa inyo ay itong scraper para lang din hindi magagasgas yung phototop natin. So ito, meron tayo ditong cold laminating film. So Yasen, sa Yasen, ang dami kasing options no, na mga iba't ibang klaseng mga variations ng mga phototop. So, like for example, merong mga hologram heart. So, yung mga hologram, ito yung mga parang rainbow na kumikinang-kinang. I'll show you an example mamaya pag nakita ko dito sa mga samples natin. So, cold laminating film, hologram heart. Meron din silang canvas na matte. So, kung matte lang ang gusto nyong i-apply, pwede din hologram snow, hologram rainbow, meron din sila fireworks, meron din, tapos hologram star, meron din sila. Tapos itong cloth naman na laminating film din na matte naman. So ito yung mga pang-protection dito sa ating cover. Tapos kung makikita nyo, mapapansin nyo na paano ba nagkaroon ng ganong texture yung ating mga cover. Kasi meron din itong mga leather, tapos meron ding glitter. Yan, yung mga premium look na, yun yung gagamitin nyo na phototop. Kasi parang ito na yung
Paano niya nagawa yun? Ang ganda na ba nung cover niya? Anong kayang ginawa niyang, ginamit niyang materials for this? So yan, yung sekreto natin. Phototop or cold laminating film. Okay? Ngayon, yon yung mga gagamitin natin na mga materials. So, 3 lang yung materials na gagamitin natin. Bond paper or specialty paper kung gusto nyo gumamit yung mga ivory, yan. Or kaya naman ay A4 size, ha? A4 size ang gagamitin natin. Tapos, 80 GSM na bond paper. And then, photo paper na 220 GSM. Tapos, itong ating mga phototop or cold laminating film. Okay, so yan yung mga tools at materials na kailangan natin for this project. So I hope na take down notes nyo. Huwag kayong mag-alala kasi si Miss Tin ay actively commenting yung ating mga discussion this morning. Okay, now, pwede ba kayo mag-comment ng notebook kung gusto nyo din ng ganitong business? Itong low cost and beginner friendly, 'di ba, na business. Pwede ba kayo mag-comment ng notebook diyan sa ating comment section kasi we will now start with bago tayo mag-start, bago ko ipakita sa inyo yung mga samples ng mga stapled projects na pwede nyong gawin. Pwede ba kayong mag-comment ng notebook? Ayan, kung pigment ink po ba gamit sa photo paper, no need na ng phototop. Pagka pigment ink ang gamit, hindi nyo na kailangan ng phototop. Pero for extra premium and protection, kasi pwede pa ding mapilas yung cover natin. Tapos premium looking kung mag-a-apply kayo ng phototop, lagyan nyo na din ng phototop. Ayun ang sinasuggest ko at nire-recommend ko. Okay, ayan. So, comment lang kayo ng notebook if you want to start this kind of business or kaya naman ay gusto mo ng ganitong negosyo. Tapos, now I'll show you samples. Okay, samples ng ating products. Okay. Sample ng ating products. Habang kayo ay yeah. Okay. Ayan, thank you so much. Alright, so now, papakita ko naman yung mga sample products na pwede natin gawin dito sa ating stapled na mga projects or stapled journal, stapled notebook making business. Okay, so yung gagawin natin ngayon ay blank na mga notebooks lang. So meron akong mga examples here. Ito yung mga designs na meron tayo. So we have here itong window, tapos door. So blank lang din ito. Yan, pero pwede nyo na ding gawin talaga pagsimulan itong mga ganitong mga projects, stapled projects. So, meron din mga pambata, drawing book, pwede din natin gawin. Yan, blank lang din ito. And then, meron din ako dito yung ganito namang design. Tapos, blank lang din yan. So, here, we have blank lang din. Now, yung mga notebooks naman na merong mga lines, ay pwede din natin itong gawin. So, I have here samples ng mga notebooks na meron namang lines inside. So, ito yung itsura ng ating inside page. Tapos, yan. So, meron tayong mga line na meron ding design actually dyan sa ating mga inside pages. So, pwede tayong gumawa ng lined, dotted, grid, blank pages, no? Sa mga ano natin. So, ito naman ang itsura niyan. So, line din ito. Tapos, meron ditong dates na January, February. Tapos, kung anong date ang meron kayo na gagawin yung inyong notes. Now, meron din tayong pwedeng gawin na planner. So, stapled planners ay pwede din natin gawin yung mga stapled planners natin. Now, kung meron kayong mga questions, okay lang ito type in. Tapos, kinukulate naman yan ni Miss Tin. Tapos, mamaya, meron tayong section or session. Meron tayong part dito sa ating class or sa ating workshop na Q&A, question and answer. Boys, hold on lang, excuse me. Boys. Excuse me, can you lower your
your voices. Okay. So, we have here, itong planner. So, ito naman, plan with me. And ito yung itsura niyan. So, pwede natin gawin yung mga planners na staple din, di ba? So, imagine, pwede natin yan gawin. Okay. Now, ito naman, nakakatawa to kasi iba't ibang klaseng month. So, pwede nyo lagyan ng iba't ibang klaseng month yan. Month of June ito. Tapos meron ako dito na from January to December, iba-ibang designs, iba-ibang colors. Pero same lang din yan nasa loob. So ito naman yung loob niyan. This one ay planner din siya. So, yan yung sample natin for this stapled planner. Now, pwede din naman tayong gumawa ng stapled na journals. Okay? So, yung mga journals ay pwede din natin siyang gawin. So, meron ako ditong examples ng mga journals. Yan, stapled journals. So, we have here, ay baliktad pala. Okay, so we have here Crowned with Strength. This one ay devotional journal ito for moms. Tapos, eto naman ang itsura niyan sa loob. Yan. So, iba't ibang klaseng devotional, tapos iba-ibang klaseng mga pictures din na sobrang nakaka-encourage para sa mga mommies. Okay? So, yan yung isang example natin. We also have here, established naman. So, this one ay declaring challenge naman ito. So, magde-declare ka ng something on yourself. So, yan ang itsura niyan, devotional journal. We also have here, eto naman, what does the Bible say about marriage? So, eto yung itsura ng devotional natin. Inside pages. Tapos, meron din tayo, Dad on a Mission. So, ito naman ay para sa mga daddies and this is how it looks like inside. So, pwede kayong mag-design ng napakaraming journals. Alam nyo, yung mga stapled projects, sobrang daming options. Sa mga notebooks pa lang, grabe, hindi na kayo mauubusan ng options. Sa mga planners pa lang, hindi kayo mauubusan. Sa mga journals, grabe, sobrang dami. So, we have here, this one, lessons in the kitchen para din sa mga mommies while doing chores. Pwede silang mag-devotion. This one naman ay anchored leadership. Ito naman ay para sa mga affirmation devotion for leaders naman ito. Tapos we also have here, God made me brave. So ito naman ay affirmation para sa mga kids. So papakita ko sa inyo yung laman niyan, di ba? Pangbatang pambata talaga siya. So yan yung ating mga journals. Ito yung sinasabi ko kanina na hologram stars. So, meron siyang rainbow, tapos glossy siya, tapos meron siyang mga stars na effect. So, yan yung mga examples natin ng mga journals. Okay? So, ngayon, so kung kayo interested dyan sa mga journals natin, mga planners and mga notebooks, iyan yung ilan sa mga tinuturo natin sa Papers to Profits. Tapos, when you enroll sa Papers to Profits, you will receive 100 plus na mga free templates. So, meron tayong isang template library na pwede nyo nang ibenta yon whether in digital format or in physical products. So, yung ilan sa mga dito na pinakita ko, meron na yan, free nyo lang makukuha when you enroll sa Papers to Profits. Pero yung iba, of course, kailangan nyo pa din bilhin yung mga license nito para lang din mabenta nyo. Kasi talagang pinagbubuhusan natin yan ng panahon, ng oras para makreate yung mga journals na to. But, doon pa lang sa templates library nyo, hindi nyo na talaga malalaman saan magsisimula sa sobrang dami na marireceive nyo when you enroll sa Papers to Profits. Now, here na yung ating exciting part. Okay, now, pwede lang ba kayong mag-comment dyan kung anong stapled project yung gusto nyong unahing gawin? Pwede nyo bang i-comment kung notebook? Yan? Or kaya naman ay journal? Or kaya naman ay planner. Pwede ba kayong mag-comment dyan sa comment section natin na kung ano yung stapled project na gusto nyong unahing gawin. Notebook ba to? Planner ba to? Or journal? So, pwede nyo bang i-type in journal, notebook, or planner? So, madali, di ba yung notebook kasi parang may blank paper ka lang. Pwede mo nang pwede mo na siyang
simulan talaga, may bond paper ka lang, tas may template ka lang ng cover mo, pwede mo nang simulan yung stapled notebook. Yan, okay. So, yan, meron akong mga nakikita, notebook, tapos planner, journal. Ayan, dun sa mga nagtatanong paano kayo mag-enroll sa Papers to Profits, meron kayo marireceive na message from our admin. Ayan, si Jenna Beth, planner, no? Tapos note, tama ba? Planner ito at notebook. Ayan, journal naman si MJ. Si Bess ay planner, si Tess naman ay notebook and planner. Si Erica ay planner, si Mench ay notebook. Ayan, photo book. Ayan, meron tayong tinuro din inside Papers to Profits kung paano gumawa ng photo book. Pakita ko sa inyo yung sample natin. So, ito yung ginawa natin na photo book. Ito ay photo book namin nung Europe trip namin and UK trip namin. So, ayan. Tinuro ko din yan. Libre lang sa inside Papers to Profits. Ayan, okay, planner na hardbound. Okay, tinuturo din natin yung mga yan dyan sa Papers to Profits. Journal planner, ayan, journal planner. Both naman si Rochelle. Notebook planner, journal, ayan. So, now, we will now proceed to the most exciting part. Dito ko talaga na-energize ako pagka nag-create talaga ako ng mga projects. So, gagawa na tayo ngayon ng ating stapled notebook gamit lang ang basic tools. Okay, kung kanina ay nalista nyo lahat ng mga basic tools natin, yan, mag-start na tayong live demonstration. So, ibababa ko lang kayo para lang makita nyo talaga ng malapitan. Okay, now, so ito yung gagawin natin. We'll have our stapled notebook. So, ang kailangan lang natin ay yung ating inside pages. Blank lang ito. Tapos, 15 sheets ang gagawin natin for this project. So, I have here itong ating notebook cover. By the way, itong notebook cover na to, plus meron pang mga additional na mga notebook covers kayo na marireceive. Free templates ito. Wala kayong babayaran. Free templates lang just because we wanted to say thank you sa pag-attend sa ating free workshop. Marireceive nyo tong mga templates na to siguro December 26 or December 29. Basta ganun kasi magki-Christmas break lang tayo. Pero itatry namin yung best namin to send right away yung mga templates na to. Mamaya, after our workshop, ay merong ilalagay si Miss Tin, yung ating admin na Google form. Mag-fill up lang kayo doon para ma-send natin yung mga free templates nyo sa inyong mga email. Make sure lang na tama, correct yung inyong mga email address na ilalagay. Sometimes kasi may na-receive kami, nagagalit sa amin, hindi pa kami nakaka-receive ng free templates. Yun pala, mali yung email address nila. So, yun. Ang pakiusap lang namin, make sure na tama yung email address nyo. Marireceive nyo yung mga free templates kasama pa ng iba pang mga free templates natin mamaya after our workshop. So, huwag kayong mawawala, please. Okay? So, eto ngayon. So, kailangan natin yung ating cover. So, we have here itong ating cover. Lay down mo lang dyan. Tapos, kuha lang tayo ng ating phototab. So, meron tayong phototab. Ito yung gagamitin natin, yung matte. Pwedeng kahit phototab yung gamitin ninyo. Okay, so, yan. Itong phototab, ang itsura niyan, ganyan siya. Tapos, pinipeel off ito kasi ito ay adhesive siya. Okay, so pinipeel off dahil ito yung madikit yan. Didikit yan. Now, ang suggestion ko sa inyo ay mag-fold lang muna kayo ng maliit, kagaya niyan. Huwag niyo muna siyang ipipeel off ng buo. Kasi pag dumikit yan dyan sa project nyo, mahihirapan na kayo, masisiraan na kayo ng cover. Kaya ayaw natin yon dahil additional cost yon on our part. Tapos, ididikit nyo lang yan dyan sa pinaka-cover. Ganyan. So, medyo malaki lang itong ng konti doon sa ating photo paper na A4. Kahit A4 din yung size ng ating phototab dahil gusto natin ma-cover talaga ng mabuti yung ating cover. Now, lay down flat mo lang. Tapos, gamit lang tayo ng scraper. And then,
yung scraper natin, dahan-dahan mo lang siyang ipipeel off. Dahan-dahan. Kasi may possibility na mag-crumple ito. Maglulukot-lukot yung ating photo tap kung hindi talaga tayo very careful sa pag-apply nito. Now, na-applyan na natin yung pinaka-back cover. Ang suggestion ko sa inyo is to apply also another photo tap para sa back naman. Para lang din balance yung moisture. Kasi sometimes mapapansin nyo, naka-roll yung ating cover, no? It's because hindi balance yung moisture. So kaya kinakailangan mag-a-apply pa tayo ulit ng photo tap dito sa pinaka-back cover natin. Para lang din hindi siya magro-roll up or magko-curve or magko-curl. So, tapos, mas premium din yung ating dating. Okay? So, ayan. Applyan lang natin yan. Yung pinaka-back cover natin. Gamit lang ulit tayo ng scraper. By the way, pag sinend natin yung free templates, sasend na rin natin yung ating mga links ng mga supplies natin na binanggit for today's workshop. Okay, so mag-apply lang tayo niyan. And then, mapapansin nyo ngayon na meron itong mga excess sa ating border. Tapos, mapansin nyo na hindi borderless yung aking printer kasi hindi talaga siya borderless. So, ang gagawin ko lang, gugupitin ko lang yung excess na photo tap. Okay, so madali lang naman yan. Ito siya. Ganyan. So, para lang din mas madali nating ma-staple yung ating project. Okay, tanggalin lang natin yung excess. Okay, yan. So, yung excess natin na yan. Tapos, meron kayong makikita dyan sa pinakagitna na line. Prepare na natin yan para lang din alam nyo kung saan yung gitna niya. Now, gumagamit lang ako ng scoring board para lang din mas mabilis natin matupi yung ating project. So, yung scoring board ay meron niyang mga linya-linya para diretsong-diretso talaga yung line natin para dun sa ating mga stapled project. So, gamit lang tayo ng scoring board. So, ang ginagawa ko usually ay 3 lines ito. Lalapit ko pa, yan. So, 3 lines ito. So, yung sa gitna, tapos magkabilang gilid nung gitna. So, hindi ko sure kung makikita nyo, pero ganyan siya. So, yun yung pag-i-score natin para mas madaling itupi natin yung ating project mamaya. Tapos, ngayon, ang gagawin natin, wait lang, hold on. Yan, medyo liitan natin. So, kailangan naman natin yung ating inside pages. So, kailangan itataktak nyo. Sikreto ng notebook na pantay ay taktak lang natin siya. Okay? Tapos, click lang na, ano lang natin to. Stapler lang natin. So, ayan o. Hanggang gitna talaga kasi to. Kaya, importante na ang mabibili nyo na stapler, long arm stapler ay yung hanggang gitna siya. Tapos, titingnan nyo pa din meron naman kayo ditong reference para iyon yung pwede nyong i-adjust yung inyong pag-i-staple. So, para sa susunod, pantay na, isang na lang, isang sukat na lang. Okay? So, kailangan kasi natin sa gitna siya. Ayan. So, ang ginagawa ko, tatlong staple wire. So, magkabilang gilid, tapos sa gitna. Okay? So, 3 stapler yan. Tapos, itutupi nyo lang yan. Ito yung pinaka gusto ko sa scoring board kasi mas madali na ngayon siyang itupi pag nakascore siya. Ganun, no? So, dahil na-score natin siya kanina. Pero kung wala pa kayong scoring board, okay lang din. So, pwede naman nating
ano yan, ipitin ng mabuti. Okay, so yan, makikita nyo na hindi siya pantay-pantay. Hindi talaga to magpapantay just because habang kumakapal yung project natin, syempre nag-a-adjust yan kasi tinupi natin siya sa gitna. So mag-a-adjust talaga dito. So hindi siya magpapantay-pantay. So ang gagawin natin ay ikakat lang natin ito gamit yung ating utility cutter. So pwede tayong gumamit ng ganito, ng metal, pero I'll be using this one kasi ito sakop niya talaga yung buong notebook. Okay, so yan. Gamit lang tayo niyan. Tapos, dahan-dahan lang. Ang sikreto, para pantay yung ating mga project o yung ating pagkakakat ay dahan-dahan lang. Okay? Dahan-dahan lang yung pag-cut natin sa ating project. Guys, huwag kayong mag-send ng email address sa ating comment section para hindi kayo ma-scam. So, meron kaming isa-send sa inyo na Google form dyan sa comment section after our workshop, para lang ma-secure yung inyong account. Do not send your email address, please. Okay, dahan-dahan lang. Huwag kayong magmadali para pantay-pantay talaga yung mga pages natin. Alam niyo ba na merong mga students sa Papers to Profits na grabe, ang dami nilang order na mga staple journals and yet, mano-mano din ang ginagawa nilang pag-cut ng mga journals. Yan. So, kaya importante yung self-healing mat kasi ito talaga yung magpo-protect naman sa table ninyo. Okay? Yan. Make sure din na matalim talaga yung cutter ninyo para magupit ninyo ng maayos yung nyo. Now, meron pang border dito, yun din, ikakat din natin yan para naman malinis yung ating stapled notebook. Okay, so huwag kayong mag-send ng inyong email address sa comment section, guys. Meron tayong ipopost na merong ilalagay na Google Form si Miss Tin dyan. Right after our workshop, doon kayo mag-fill up ng inyong email address para makuha nyo yung ating free templates. Okay, dahan-dahan lang para hindi masira yung ating. Pero yan, hindi ko na siya napantay. Kakadaldal ko yan. Pero kasi importante na hindi kayo makapag-send ng details nyo or else baka ma-scam kayo. We don't want that to happen. Okay, hold on. Papantayin ko lang itong ating notebook. Kailangan ko lang ata palitan din yung cutter ko na. Okay. Ayan. Wait lang ha. Pantayin ko lang ha. Okay. Kung may mga questions kayo, you can also type in your questions. Tapos, sasagutin natin after our workshop. Okay? Ayan. Okay. Tapos, linis-linisin lang natin siya para naman hindi nakakahiya sa client natin. Okay. There you go. Tapos, on the other side also. Pero, di ba, kaya na natin gumawa ng mga stapled projects
journals, planners, notebooks. Gamit lang ang basic tools. Huwag nyo lagyan ng diin yung pagkakat nyo para hindi masisira yung project nyo. Alright, so there you go. We have now our notebook. So, ganun lang kasimple na gumawa ng notebook, di ba? So, ganun din. Same procedure din. Pag gumawa kayo ng journal, pag gumawa kayo ng planner, meron pala akong di napakita sa inyo. So, gumagawa din ako ng book, pero pwede din siya na stapled lang siya. So, like for example, itong diary ng kumikitang nanay sa bahay. I authored this one. Ako nagsulat nito. Shinare ko lang dito lahat ng mga income streams na ginagawa natin dito sa Graceful Homeschooling. Paano tayo kumikita habang nasa bahay. So, yan. Naka out of stock lang tayo. Pero next year, re-restock na tayo nito. So, diary ng kumikitang nanay sa bahay. So, book yan. Pero stapled lang din ang ginamit natin na binding technique. So, yan. Eto na yung ating notebook. Baliktad ba na? Eto na yung ating notebook. Diba? Basic tools lang yan ang ginamit natin. But look at this. How premium looking it is. Diba? So, tapos blank lang din yung nasa loob niya. Ang ginamit lang natin dito ay basic tools. Wala tayong ginamit na heavy duty na equipment, na mga machines. Kaya ang encouragement ko sa inyo ay hindi nyo kailangan ng mga mamahaling equipment right away. No? Yung nakikita nyo dito, hindi tayo nagsimula na meron na tayong ganyan. Nagsimula lang tayo sa isang gunting at lumang printer. Okay, ang encouragement ko sa inyo ay kung meron kayong gunting dyan at lumang printer or kaya naman ay cutter, pwede na kayong magsimula ng ating negosyo or home-based printing business at kumita habang nasa bahay. So, yan yung ating live product demonstration. I hope na na-ignite yung inyong passion na, shucks, pwede pala na kahit simpleng tools lang, basic tools lang ang meron ako or supplies, ay makakapag-start na ako ng negosyo sa bahay, di ba? Okay, now, kung curious kayo about pricing, eto na. So, hopefully, masagot natin yung mga tanong nyo, no? Na magkano po bang binibenta yung mga notebooks, ganyan. Okay. So, meron akong sample cost breakdown here. Well, ilabas na natin yung cost nyo sa printer, sa self-healing mat, sa stapler, sa scraper, sa cutter, okay? Ito lang, paano ba natin siya i-cost? Now, ito yung sample cost breakdown natin. Meron ding ilalagay si Miss Tin dyan sa comment section ng, yan, meron din si Miss Tin na gagamitin dyan, ay ilalagay na cost breakdown dyan, okay? Now, yung paper natin, so yung inside pages na bond paper 80 GSM paper 1, 15 sheets, ay this cost around 7 pesos and 35 centavos. Okay, depende ngayon yan kung magkano niya nabili. Like for example, kasi ako nabili ko siya ng 245 pesos ng isang rim ng bond paper, that's 500 sheets. So, yung 245 pesos, i-divide nyo lang yan sa number of sheets. And yun yung magiging cost nyo per sheet of paper. Okay? So, for this project, that's 15 sheets, 7 pesos and 35 centavos. Now, yung photo top natin ay, ito naman ay, I think 85 pesos. Dinivide ko siya sa 20 sheets kasi meron siyang 20 sheets per pack naman. So, this gives me 4 pesos and 25 centavos. Now, yung ink cost natin ay depende ngayon yan sa kung ano yung printer nyo. Yung costing na comprehensive costing or costing guide ay tinuturo natin yan inside Papers to Profits. Mahaba kasi yon, isang buong lecture yon kung paano magko-cost. Pero, depende yan sa printer nyo. Now,
kung talagang kukumputin nyo kung magkano yung ink cost nyo. Now, I'm using Epson Workforce. Yung Epson Workforce, grabe, sobrang katipid nito talaga sa ink. So, ang cost natin dito for this one ay, let's say, 10 pesos. Pero actually, pag Epson Workforce, hindi aabot ng 10 pesos. Mga 5 pesos lang yung cover natin na to. Okay? Pero for this particular sample cost breakdown, that's 10 pesos. Depende sa ink ninyo. Kasi I'm using third-party ink na rin. Pag original ink yung gamit nyo, syempre mas mahal yon kasi original ink ang gamit nyo. Okay? So, ang suggestion ko talaga ay mag-compute ng mabuti. Wag lang gumaya ng presyo sa iba, pero mag-compute kasi kayo kasi iba-iba pa rin tayo ng costing. Okay? So, ink cost 10 pesos. Yung stapler natin ay nilagay ko lang dito na 0.2 dahil staple wire lang naman ang gagamitin natin dito. Tapos, kung halimbawa ay yung packaging nyo, meron kayong OPP plastic, no? Kung gusto nyo i-plastic siya, that's 50 centavos. Tapos, yung cardboard, dahil mga ganito yung binebenta natin, kailangan protected pa rin siya. Binabalot pa rin natin to sa mga cardboard. That's 2 pesos. Okay? Now, yung labor, iba-iba din tayo. Siyempre, kung gaano kabilis nyo ginawa yung isang notebook, ganon yung i-cost yun. So, like for example lang to. Like for example, 500 pesos per day ang labor cost natin. Now, i-divide mo ngayon yung 500 pesos sa 8 hours of work. So, that gives you 62 pesos and 50 centavos per hour. Now, ilan bang notebook ang magagawa nyo sa isang oras? So, like for example, 20 na ganitong notebooks ang magagawa mo sa isang oras. So, i-divide lang natin yung 62.50 sa 20 notebooks. Okay? And that gives us 3.125 pesos per notebook. Okay? So, ayan. Tinype naman ni Miss Tin, copyhin nyo na lang, screenshot nyo na lang yung ating costing, sample cost breakdown. So, yung total cost of goods sold nito, plus yung labor natin, ay that gives us 27.37. Or gawin na natin siyang 28 pesos para hindi naman ganun kahirap na kumpitin, no? 28 pesos. Now, kung gusto mong mag-mark up ng 50%, okay, so ano ba yung 50% ng 28 pesos? That's 14 pesos. Okay? Now, yung suggested retail price mo or yung retail price mo per notebook ay yung total cost of goods sold mo, which is 28 pesos plus yung markup mo na 14 pesos. So, pwede mo itong ibenta ng 42 pesos. Okay? Depende ngayon kung gaano kakapal yan, kung gaano kakulay yung cover mo, kung gaano katagal trinabaho, kung ano yung printer mo. Okay? Computein mo. Pero yung retail price niyan, kung ito yung sample cost breakdown na susundin nyo, that would give you 42 pesos per notebook. Okay? I hope malinaw yan. Alright? So, ayan. I hope malinaw na yung sample cost breakdown natin. Yan yung laging yung tinatanong kasi parang merong mga nagko-comment na nagwo-workshop lang pero wala namang pricing or costing. At least in our free workshop na to pero nagko-costing pa rin tayo, okay? Pero yung pinaka-comprehensive guide ng costing natin, doon natin tinuturo yan sa Papers to Profits. But, para lang din mabigyan kayo ng idea, paano ba natin ipapresyohan yung mga ganitong klaseng project. Now, iba ang costing natin ha, pagka ang ginagawa naman natin ay itong mga journals, kasi look at the pages naman. Full coverage ng color, kaya kailangan natin ng mas ibang costing naman pagdating sa mga ganitong klaseng journals naman. Okay? So, yan.
Okay, ayun. So, sabi ni Joanne, thank you po sa costing. Yan din po ginagamit ko at worth it po at effective talaga. Yes, kasi pag nag-costing ka ng ganun ka-comprehensive, hindi ka malulugi talaga. Sometimes kasi pag gumaya lang tayo sa mga presyuhan ng iba, tapos grabe, ay nalugi pa pala tayo. Ayan, so kaya kailangan meron tayong matinding costing talaga. Okay. Ayan. So, now, meron lang akong encouragement to all of you. So, I hope nakatulong yan. Ayan. Okay. Now, okay, ang encouragement ko sa inyo, hindi nyo kailangan ng mga heavy-duty equipment. You can start with just basic tools. Pwede na kayong mag-set up ng inyong home-based printing business. Now, I started with a desire to help sa expenses namin, sa aming pamilya. Now, if I can do it, if yung 4,500 na mga moms and individuals inside Papers to Profits ay kumikita na sila habang nasa bahay, if they can do it, we know and we believe that you can also do it. Don't wait until everything is perfect. Huwag kayo mag-alala. Huwag yung itayin na kailangan ko pang bumili ng ganitong equipment just to start. No. Huwag yung, you don't have to have everything perfect or you don't have to have all the equipment para makapag-start. Your first sale might just be the start of something big. Okay? Guys, boys. Now, if this excites you and you want to go deeper, yung parang ngayon naintindihan ko na ganito pala yung home-based printing business. Ngayon, mas gusto ko pa siyang matutunan, mas gusto ko pa siyang, gusto ko pang mag-dive in deeper talaga. I invite you to join our full course, which is ito nga yung tinatawag natin na Papers to Profits, kung saan tutulungan ko talaga kayo kung paano kayo mag-set up ng home-based printing business from yung mga tools, equipment, saan ba ninyo mabibili yung mga tools na to, equipment, supplies na to, yung step-by-step process kung paano tayo makapag-start ng home-based printing business, paano ba tayo makakagawa ng iba't ibang klaseng mga products. So ito ay glimpse lang to ng napakaraming products na ginagawa namin at tinuturo ko sa Papers to Profits. I'll show you an example. So ito nga yung sample natin, yung photo book. I have here examples ng mga iba pang ginagawa namin. So, ito yung mga no binding technique na mga no heavy duty equipment na mga binding technique na ginagawa natin. This one is pregnancy journal. Ito yan. Tapos, ito pa, no heavy duty equipment din. So, ito yon. Ito na yung ginawa natin. Journal naman din ito. So, kung gusto nyo pang matutunan yung napakaraming mga binding techniques, mga iba't ibang klaseng mga products, doon yan matututunan inside Papers to Profits. So kung marami kayong natutunan dito sa ating free workshop, ay mas grabe dyan sa ating Papers to Profits course. Hindi ko lang kayo tutulungan kung paano gumawa, but also meron tayong tinatawag na launch class, which is ito naman yung okay, now, meron na akong produkto. Paano ko naman i-market ito? Paano ko ipopromote? Nakita na namin yan. Ito talaga yung nagiging struggle ng mga home-based printing business owners na paano ba ako magmamarket. Meron tayong isang lesson, isang module yan, na paano tayo magmamarket, paano natin ipopromote, paano tayo magbabrand ng ating mga products, paano tayo gagawa ng mga captions, ng mga postings, yan, tinuturo natin yan dyan inside Papers to Profits. So, paano tayo magkukos din, dyan din natin siya tinuturo din sa Papers to Profits. Now, yung Papers to Profits this is just, alam nyo ba, na one-time payment lang to, pero lifetime access na. Hindi nyo na kailangan pang mag-renew ng inyong, let's say, ng inyong membership, hindi na kailangan yearly nagre-renew tayo. One-time payment lang to, but lifetime access lang. Sinasabi ko nga to, panghabang buhay na tayong magkakasama dito. So, tapos lahat ng mga upgrades na mangyayari, lahat ng mga workshops, ng mga sessions,
pwede nyo nang attendan kahit yung mga future workshops, future sessions natin. Inside Papers to Profits, pwede nyo na din tong attendan. Wala na tayong cost or wala na tayong additional cost na hihingin pa sa inyo. Wala na additional payment for this workshop. Wala nang ganon. So, yon yung Papers to Profits. Plus, you will have your access to our exclusive community wherein dito tayo talaga mag-encourage sa isa't isa, magsusuportahan sa isa't isa. And alam niyo ba na kung halimbawa wala pa kayong printer, no? Wala pa kaming printer, wala pang printing equipment, huwag kayong mag-alala because we saw that coming na rin. Dahil nakita na namin yon, nakipag-partner kami ngayon sa ating partner printer na sila ngayon yung magpiprint ng inyong mga physical products. So halimbawa, meron kayo mga templates pa lang. So pwede nyo na rin mahawakan yung mga templates na ginawa nyo in a physical form dahil meron tayong partner printer. So meron bang minimum quantity? Yung ating partner printer, walang minimum quantity yung ating partner printer. So kahit sample lang yan, pwede na kayong magpa-print sa kanila. Alam nyo, marami na sa mga students sa Papers to Profits na nakipag-partner sa ating partner printer. At first, dahil wala silang printing equipment, so gusto nilang magbenta ng mga physical products, so nakikipag-print sila doon sa ating partner printer. Until, grabe, nakabili na sila ng kanilang mga printing equipment. So, huwag kayong mag-alala kung wala pa kayong printing equipment because we have our partner printer na tutulong sa inyo to print physical products. Okay, ang dami pa niyan. Plus, meron pa kayong marireceive na student portal ninyo. Imagine, saan kayong course makakakuha ng sarili ninyong student portal. Sa mga school lang meron ito. Yung mga school talaga na mga course, no, college, university, yun lang yung merong mga student portal. Kasi nagturo din ako sa isang college, no, na merong student portal yung mga estudyante. Pero dun lang yun ha. Pero tayo, one-time payment lang at meron na kayong student portal on your own. So sa student portal, nandyan yung student course library nyo, lahat ng mga kailangan yung business toolkits, pricing calculator, paano ba kayo magkukos ng ink, ano pa ba yung mga nandun, yung mga pricing ng ating commercial licenses, nandyan na din yon, business toolkit, paano kayo mag-account ng inyong mga accounts like income, expenses, nandyan na rin yun. Plus, meron tayong isang templates library na nandyan, grabe napagod ako, no? Sa 100 plus na mga templates, printable, na pwede nyo nang ibenta right away when you enroll Papers to Profits. Okay, so yan. Now, pwede kayo mag-comment ng how, and our admin will help you and assist you with the enrollment process. Now, kung tatanungin nyo, magkano ba yung ating enrollment fee? Yung enrollment fee natin is just 1,300 pesos sa lahat na nang nabanggit ko na yan. Okay? Now, meron akong good news sa inyong lahat dahil nag-celebrate ako ng birthday ko last December 20, pero hindi tayo nakapag-live nung December 20 kasi meron akong inattendan na important matter. Ang good news ko for all of you, when you enroll today sa Papers to Profits, you will receive hindi lang yung mga nabanggit ko, but you will receive exclusive na 10 themed raw illustrations na pwede nyo nang gamitin yan sa kahit na anong creative projects na meron kayo. Hold on lang, I'll give you an example. Sayon, can you give me one mug please? Coffee mug. Yan. Thank you, Sayon. Okay, eto, mali lang to yung pag-print ko. Pero, you will receive 10 na themed raw illustrations. Exclusive lang yan for today, ha? So, pwede nyo nang gamitin yan sa mga mugs, tote bags, t-shirts, mga, mga ganito, yan, notebook cover, journal cover, planner cover. So, pwede nyo nang gamitin yan sa mga ganitong projects, any creative projects, pwede nyo din yung ibenta. 10 na themes, yan. So, mga themes like, for example,
ano ba, pastel colors na mga landscapes, yan. Ano pa ba, mga chibi na mga raw illustrations. Like for example, yan, pwede nyong gamitin yan sa mga mugs ninyo, tote bags. So, papers to profits na enrollment plus exclusive na 10 themed raw illustrations. Pero just for today lang yan, okay? In celebration of my birthday. Plus, additional pa yung mga nabanggit ko kanina. Iyon pa yung meron yung access when you enroll papers to profits today. Alright, so that's my good news for all of you. So, exclusive lang yan para sa mga mag-e-enroll sa atin today. That's 1,300 pesos. Meron pa akong hindi nabanggit sa inyo. Sorry. Habol ko lang ito because this is another business opportunity para sa inyo. So when you enroll papers to profits, you also have this access din na pwede kayong mag-join to our affiliate program. So yung affiliate program ay i-share nyo lang yung papers to profits, anong mga natutunan nyo, tapos meron kayong i-input doon na affiliate link nyo, and then you will now, pagka merong ikaw one successful enrollment under your affiliate link, meron ka nang marireceive na 25%. That's 325 pesos per enrollment under your affiliate link. So, bawing-bawi mo na talaga. Hindi mo pa ginagawa yung business mo, bawing-bawi mo na. Yung 10 na themed raw illustrations, pwede mong ibenta to 100 pesos per team. So, that will give you 1,000 pesos, di ba? Pag nabenta mo yung 10 na tip na to, hindi mo pa ginagawa yung business mo na ROI ka na. Okay? So, yun yung good news natin for all of you today. So, pero until today lang yan, 12 midnight, okay? Hanggang 12 midnight, pag nag-enroll kayo bukas, wala na yung ating promo na to. So, good news yan. P2P enrollment plus our exclusive na 10 themed raw illustrations. Kayo lang makaka-receive ng exclusive raw illustrations na to. So kung halimbawa, 100 kayo na nag-enroll, no? Today, kayo lang makaka-receive nun. So wala nang iba pang makaka-receive niyan. Okay. Planning to enroll today. Ayan, torn lang po sa birthday package. Oo nga di ba yung birthday package na yan, napakaano niyan, sobrang dami niyan na marireceive. Okay, pero just before we proceed to, yun lang good news ko sa inyo, today lang yan you will receive the 10 themed raw illustrations when you enroll, plus all the access na binanggit ko kanina. Okay, tapos, okay na ba, palambing na din, follow us, yung ating Graceful Homeschooling page, plus, meron din tayong YouTube channel na Graceful Homeschooling din. Diyan ako naman re-release ng mga video tutorials about paano ba ginagamit yung ganitong binding machine. Ayan, yung mga staplers, paano ba natin ginagamit. Doon ako nagkakaroon ng tutorials. So, mag-subscribe na rin kayo sa ating Graceful Homeschooling YouTube channel. So, yan. Tapos pinapakita ko din yung journey ko bilang isang mompreneur. Paano ba ako nagpapack ng orders? Paano ako nagkikreate ng 100 pieces ng mga orders? Diyan natin yan sinishare sa ating YouTube channel. Okay, mag-Q&A na tayo. Sorry if this took you a lot of time. Ayan. Meron lang akong okay, if may madadagdag po sa mga collection, ma-access din po, yes. So, parang every now and then, meron tayong dinadagdag doon sa ating templates library. Kaya nga siya library, di ba? Hindi naman, ayaw naman natin na maging, ba tawag doon? Obsolete. Di ba? Yung mga books sa library, nagdadagdag talaga yan ng mga bagong books kasi yung iba nagiging obsolete, ganyan. So, yun, ma-access nyo din yon when you enroll. Okay, now magbabasa lang ako ng ating mga questions. Hold on. So baka meron lang sinend si Miss Tin sa atin. So kinulate na ni Miss Tin yan. Oh, ang dami nating questions. Okay pa kayo? So magsasagot lang tayo ng questions. O yan, how much bentahan pag... Okay, yun, nasagot ko na. 15 pages ito. Or 15 sheets.
yung ginamit natin, nasa 42 pesos, blank yung ating notebook. Okay, notebook, how to do costing po. Ayan, sinabi na natin yung costing. Nilagay na din dyan ni Miss Teen sa comment section natin yung sample cost breakdown natin. Screenshot nyo na lang yon, gawin nyo siyang guide para meron kayong guide kung paano kayo magko-costing. So, kung pigment ink, nasagot ko na kanina, no? Kung pigment ink, gamit, saka photo paper, no need na photo tap. No need na kung pigment kasi hindi siya nag-fade, hindi rin siya nag-smudge pag na-spill ng water. Pero for extra premium looking, so pwede kayong mag-apply ng photo tap. Okay? Kung bibili ako ng Epson L8050 at di ko po alam anong ink pwede kong gamitin at brand at saan ako makakabili. Okay, you have the option to pag brand new yung printer nyo, you have to decide kung original ink na ba yung gagamitin nyo or third-party ink. Kasi pag original ink, yun na yung gagamitin nyo for the rest of the printer's life. Or else, if flash out nyo lahat ng ink na ginamit nyo bago kayo magbago ng brand, okay? Or bago kayo magbago ng ink. Now, pwede sa ink din, meron kayong options whether ito ay dye ink or pigment ink. So, yung pigment ink, yun nga yung hindi siya nagpe-fade, hindi siya nag-smudge, pero yung dye ink, nagpe-fade siya after, let's say, mga 3 days, makikita nyo, nag-yellowish na siya. Unless mag-apply kayo ng photo tap. You have to decide, dye ink ba ang gagamitin ko or pigment ink? The only difference, pag dye ink, vibrant yung color. Pag pigment, medyo pigmented siya. Pero, hindi na masama yung pigment, di ba? Ganyan, pigmented pa ba yung ganyang itsura? So, yon, you have to decide kung dye ink or pigment. Now, you have to decide then ano yung brand. Kami, ang ginagamit namin dito ay Inkrite. So, yun na yung ginamit namin from the start nung paggamit namin ng printers. Inkrite, pigment yung ginagamit namin dito sa GHHQ. Okay, yan, to answer your question. So, saan mabibili yung Inkrite? Meron sila sa e-commerce platforms, pwede nyo ring bilhin kung pwede kayong bumili doon sa ating mga e-commerce platforms. Pwede po ba mag-sublimation print ang dye ink po? No, hindi siya pwede. So, kung pag sublimation, kailangan sublimation ink, tapos sublimation paper yung gagamitin din ninyo. Yan. So, hindi pwedeng dye ink ta sublimation paper. Hindi siya hindi siya gagana sa mga, sa mga, consumables. Yon. Okay? How much po template ng devotional journals? We have ongoing Advent calendar, 12 days of Christmas. Kung nakikita nyo yan sa ating Facebook page dito, meron tayong mga, like for example, I think this one is kasama sa 12 days of Christmas. Itong template nito, kasama yan. So, binibenta natin to at 100 pesos. Tingnan nyo lahat ng mga reels natin dyan sa ating page. Makikita nyo yan. Okay? Or, i-visit nyo lang yung gracefulhomeschooling.com and then, click nyo lang yung 12 days of Christmas. Makikita nyo kung ano yung mga nakasale natin na mga templates. Nandyan pala yung birthday template ko. Ang tawag natin dito ay the 42 collection because you have 42 na iba't ibang klaseng mga templates and commercial licenses at the cost of 840 pesos. Pero wala tong enrollment ha. So, purely templates lang to na 42 collections. Pero grabe, masusuka na kayo sa dami ng templates na included doon sa the 42 collections. Okay? So, meron tong combination of raw illustrations, notebook cover arts, journals. Meron din tayong planner dyan na sinama. Mga flashcards na mga pambata. For the 42 collection, ang pangalan niya, nandyan din yan sa ating website na gracefulhomeschooling.com. 840 pesos. Parang lumalabas na per set ng doon sa 42 collection, nabili nyo lang siya na 20 pesos. Lalagay ni Miss Teen yung 12 days of Christmas dyan, Advent calendar natin, kung saan nyo. Pero visit nyo gracefulhomeschooling.com.
Okay, nakalagay din po ba yung mga materials sa mga journals needed if purchase template? Yes, nakalagay naman dyan. Nilagay ba natin yun, Miss Tin? Sige, if hindi, i-add namin kung ano yung mga materials. Pero pag na-receive nyo yung ating free templates, ay ilalagay natin yung mga nabanggit ko na materials para makapag-create kayo ng stapled notebook or stapled journal sa inyong mga bahay. Pwede po magkaroon ng free template, stapled notebook, and stapled journal. Edit, when you enroll sa Papers to Profits, meron kayong buong template library na nandun na lahat ng kailangan nyo. Meron dong journal resources, notebook resources, raw illustrations resources, kids resources. Yan yung mga nandun sa library natin. Kaya nga siya library kasi collection ng mga iba't ibang klaseng mga templates. But, kung ang bibili nyo lang ay yung mga templates dyan sa ating 12 Days of Christmas, meron kayong mga iba't iba, pero tigi-isa-isa lang yon. Okay? How much po yung teacher planner template? Wala pa kaming teacher planner template. So, yun pa yung gagawin natin, no? Yeah, wala pa tayong teacher, Do you have templates po, ma'am? Yes, yan. Yan yung 12 Days of Christmas. Click nyo lang sa gracefulhomeschooling.com, yung 12 Days of Christmas. Makikita nyo yung mga available templates na binibenta natin na pwede nyo nating ibenta as physical products. Okay. Meron bang part sa about different inks? Ayan! So, nasagot na natin yung question kanina. Ano pong magandang binding machine? Cinch or craft binding na adjustable pins? Okay, I don't have yung cinch binding machine pa, kaya hindi ko din siya talaga mako-compare. Pero, yung mga nababasa kong review, and based din sa mga students ng Papers to Profits na meron silang cinch, yung medyo problema lang nila ay hindi lang siya parang pag nag-ano ka, kasi dahil ilang holes lang ang meron yung cinch, kailangan 2 beses ka pa magpa-punch. Unlike pagka yung mga binding machine na may adjustable pins, isang punch lang isang punch lang. Pwede mo nang butasan yung project mo. So, yun lang. Pero wala pa kasi akong cinch, kaya hindi ko siya talaga ma-compare, no? Medyo expensive kasi din yung cinch, kaya hindi ko din siya. Pero baka may mag-sponsor na merong may cinch dyan. Ay, nako. I would love to create a review about cinch binding machine. Okay. How much license ng devotional journal? Meron tayo 12 Days of Christmas. I-visit nyo lang yung ating website. Ano po yung link ng scraper? Sige, ilalagay natin din yan when you receive your free templates. But hold on lang. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis. Okay. Mas maganda po ba gamitin yung mano-mano kesa rim cutter? If you have the means to buy rim cutter, I would suggest that you buy rim cutter kasi alam nyo yung halimbawa, per hour, gagawa kayo ng 20 notebooks na mano-mano. Yung rim cutter, baka 100 notebooks ang kaya nyong gawin in 1 hour. Ganon yung pag-scale pagka may rim cutter kayo. Okay. Hindi po ba nagkaka-roller marks or shark teeth ang L121? Meron din siya, kaya hanggang 220 GSM. Kaya naman, 200 GSM lang kaya ng L121. So, dun lang kayo, 200 GSM. Pagka medyo lumagpas na doon, makikita mo na talaga yung shark teeth. Okay? So, hanggang 200 GSM. Pero okay pa din kung mga staple planners, journals pa din na 200 GSM, okay lang din yun yung gamitin nyo na photo paper. Okay. Saan po may available na ganyang ruler? Nabili ko lang siya sa Orange app. Ilalagay din natin yung link when you receive your free template. Saan mabibili mga supplies? Don't worry, ilalagay natin yan. Ano pong technique para smooth yung side pag nag-cut using utility tool? I suggest na dahan-dahan lang talaga. Do not put pressure habang nagka-cut kayo ng cutter. Tapos make sure lang din na matalim talaga yung cutter ninyo, utility cutter. Tapos kung nakita nyo kanina, dahan-dahan ko lang siya ginagawa.
Yun yung sekreto kung paano smooth yung pag-cut natin gamit lang ng ating utility cutter. Tapos, wag kayong kasi kanina dumadaldal ako habang nagka-cut. So, hindi tuloy siya medyo smooth dito sa taas. So, sorry naman kasi ang daldal ko talaga pagka nagkaklase yan, no? Okay, glossy po ba yung lamination film? I used matte na laminating film, pero you can use iba. Halimbawa ito, glossy yung ginamit ko dito na star. Yan. So, meron naman siyang effect na star. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Okay. How much was the photo paper for the cover? Kanina, nabanggit natin yan. Magkano ba yung sinabi ko kanina, Miss Tin? Okay, hold on. Okay, yung photo paper ay hindi ko nabanggit ba, Miss Tin? Tama ba? Okay, hold on. Ang photo paper natin ay 119 divided by 50. Ayan, 2.38 pesos. 2 pesos and 38 centavos. Sorry, hindi ko pala nailagay yun sa costing natin, Miss Tin. Okay, ano pa to? Ano pong tawag sa scoring? Okay, ang tawag natin dito ay scoring board. Yan, scoring board ang tawag natin dito. Okay. Hindi po kaya maapektuhan yung quality ng print kung ordinary printer lang. Hindi naman, kasi kung photo paper ang gagamitin nyo with kahit printer na basic, maganda pa rin siya. Sobrang ganda pa rin niya. Okay, pwede po mag-ask. Yes, okay. Pwede po ba gumamit ng dye ink sa sublimation transfer? No, yun. Nasabi ko na kanina, hindi siya pwede. Kailangan kung sublimation, ang gagamitin nyo, sublimation ink din. Alright, okay. So, yan yung ating questions. Ang dami no, ng ating mga questions. But, yan, salamat. Hopefully, nasagot ko yung mga questions ninyo. Ayan, merong mga, si Shaira, sabi niya, got my She Walks in Faith template, gandang pang-gift sa mga, yes, totoo yan, sobrang, alam niyo ba, na yung mga, mga classmates, grabe, sobrang, hindi na sila makahinga sa sobrang dami nilang, orders ng mga journals natin. Tapos, hindi pa sila nakapag-start mag-print ng mga panregalo. Ako din, hindi pa ako nakapag-start mag-print ng mga panregalo ko this Christmas. Pero ilang araw na lang, no? Kasi nga, nagtapos pa ako ng mga orders. Pero, dahil ganito ang business natin, sabi ko sa mga kamag-anak ko, dahil alam niyo yung business namin, ito na yung, expect niyo na kung ano marireceive niyo this Christmas. Ayan. Yung 42 collection po ba, hindi pa kasama sa package ng Papers to Profits. Hindi pa siya kasama, pero when you are inside Papers to Profits course or the Graceful Homeschooling Plus community, instead na 840 pesos the 42 collection, mabibili nyo lang siya half the price. So, 420 pesos lang. That's inside community inside Papers to Profits. Kalahati na lang, 'di ba? Parang 10 pesos lang per set ng template yung binili nyo yung the 42 collection. So, hindi pa siya kasama dun sa Papers to Profits, pero when you're inside, half the price na lang siya, 422 pesos. Okay. Okay, ano pa? Meron pa ba tayo? Paano po nilagyan ng line yung center ng cover? Nilalayout ko siya sa gamit ang, pwede din sa Canva. So, pwede kayong mag-layout ng A4 size na document. Tapos, maglagay kayo ng frame on both sides. Frame siya on both sides. Tapos, i-drag-drop nyo lang yung template. And then, maglagay lang kayo ng line sa gitna. So, ganun siya nilalayout. Ano pong gamit nagpiprint ng design? I use Canva for the app. Tapos, pagka nag-layout na ako ng mga inside pages, for example nito, yan, kasi usually,
A4 ko lang siya nililayout. Pero pagka ginawa mo na siyang A5, ginagamit ko ay Microsoft Publisher. Pero yung mga templates na ganito, usually, meron na tayong ready to print na mga files. So, ipiprint nyo na lang siya, i-assemble nyo na lang siya. Okay? So, alright. So, now, another announcement. Again, announcement. Advent calendar natin, 12 days of Christmas. Nandiyan yung The 42 collection until tomorrow na lang yun ha. The 42 collection until tomorrow. That's 42 different, as in grabe, pag nakita nyo yung listahan ng 42, malulula talaga kayo. Parang isipin nyo, talaga ba 840 pesos lang to? So, yan, 840 pesos, the 42 collection. Napakadaming laman yan. Pero, pagka nag-enroll kayo sa Papers to Profits, yung enrollment fee natin, 1,300 pesos. Tapos, meron kayong marireceive na 10 na themed na raw illustrations, exclusive lang para sa mga mag-enroll today. Okay? Tapos, pag nandun na kayo inside Papers to Profits, yung 842 na 42 collection ay 420 pesos na lang yon. Alright, now, yun. So, kung halimbawa na-encourage kayo sa ating free workshop today, talagang na-ignite yung inyong mga passion, ina-encourage ko kayo at ini-invite ko kayo na mag-enroll sa ating Papers to Profits course. Sasabihin ko sa inyo honestly na hindi madali, no, yung pagnenegosyo, especially kung ikaw ay nag-iisa. Kaya kininiate natin yung Graceful Homeschooling Plus community para lang din meron tayong makuhanan ng lakas ng loob, no? Tapos, ng encouragement, ng support, kaya yan, talagang ini-invite ko kayo na mag-enroll kayo sa Papers to Profits kasi that's where talaga sama-sama tayo nalalakad sa kumikita habang nasa bahay journey. So, hindi kayo mag-iisa, you won't feel alone. Meron kayong isang napakalaking community na mapaghuhugutan ng lakas ng loob, ng encouragement sa isa't isa. Tapos, andun kami palagi to guide you, to assist you, so hindi kami nawawala. Tapos, alam niyo ba, kung nakikita niyo yung mga post ko, kung saan tayo dinala ng negosyo na to na nagsimula lang sa isang gunting at lumang printer. Napunta tayo sa Europe, napunta tayo sa Europa, sa Inglaterra, just because we started with isang gunting at lumang printer. So I hope na-encourage ko kayo with my story at napakarami pang stories na maririnig nyo doon sa loob ng community natin na hindi lang ako yun ha, marami na kami na kumikita habang nasa bahay. So kung gusto nyo na makasama sa journey ng kumikita habang nasa bahay, mag-comment lang kayo ng how, and then, i-assist kayo ni Miss Tin dyan, at ng ating admin. Well, actually, yung bot natin, siya yung mag-assist sa inyo kung paano kayo mag-enroll. Now, kung meron kayong ibang mga questions, you can email us at help@gracefulhomeschooling.com, or kung gusto nyo mag-enroll right away, ayan, wag na kayo mag-comment ng how. Kung gusto nyo mag-enroll right away, mag-sign up sa Papers to Profits course, i-visit nyo lang yung gracefulhomeschooling.com, and then, click nyo lang yung, click nyo lang yung Papers to Profits, and then it will lead you to the enrollment itself na. Now, bago ko makalimutan, pag pala kayo ay nag-enroll, makaka-receive din kayo ng mga PDF files or e-book, okay, electronic book ng ating course book, okay? So, meron tayong course book. This is in itself a comprehensive guide kung paano kayo mapag-setup ng home-based printing business. Binuhos ko na lahat ng mga experiences ko at natutunan ko sa negosyo na to, dito sa course book na to. So, ganito yan, kakapal, ayan. So, nandito, merong mga students na nagsasabi, grabe, kung alam ko lang ito nung college ako, comprehensive siya, para tong thesis talaga. So, yan, nandito na yan. So, lahat ng mga equipment, supplies, tools, kailangan nyo, nandito na. Paano nyo i-market? Nandito na din, paano kayo magde-design ng mga products, nandito na rin, paano yung costing, meron na yan, nandito na din, ayan, costing guide, nandito na yan sa ating course book.
hold on. Ayan, paano kayo magki-create ng mga products? Paano nyo in-name yung product nyo? Ano bang mga elements sa kailangan nandyan? Font style, font size, saan ba ilalagay yung ganitong font natin, graphics, element. Nandito na yan sa ating course book. This is such a comprehensive guide. Ito pa lang, grabe na yung matututunan nyo sa course book. Binuhos ko lahat ng pagmamahal ko dito sa course book na to. Yan, Papers to Profits course book. Marireceive nyo din itong ebook na to. Plus, meron din kayong additional ebooks na marireceive. This is how to market and sell with confidence. So, paano nyo naman ima-market? Dito, ano to, comprehensive din to, grabe din to. Nandito din to, nilagay ko na lahat kung paano kayo magma-market, paano kayo gagawa ng captions, paano nyo ima-market, ano ba, marketing pitch. May challenge din tayo dito, 5 days challenge. Magki-create ka ng post, magpipicture ka, ganyan. Ito yung mga challenge natin dito. Practical tips kung paano kayo magma-market ng inyong mga products. Nandito na yan. But wait, there's more. There's another ebook kayo na marireceive. So, meron din tayo dito from prompts to profits. Ginawa naman ito ng ating homeroom advisor. Ito si Miss M. So, siya naman, pares kaming M kasi. So, si Miss M ay Emma Lu siya. Tapos ako naman, Emmy Grace. Pero pares kaming M, no? Kaya nakakalito. Pero siya, ito, binuhos din ni Miss M lahat ng pagmamahal niya para makreate itong ebook na to. This one ay from posts to profits. Ay, grabe. Ayan. So, meron tong mga paano kayo maggagawa ng call to action. Alam nyo, sa iba, binabayaran to ng iba-iba pa. Bukod pa to para makakuha kayo ng ganitong ebook. Bukod pa yung bayad nyo para makakuha ng ganito. Pero dito, sa Papers to Profits, one-time payment, all-in na. Grabe, kumbaga, lahat marireceive nyo to. Plus, marireceive nyo din itong ating diary ng kumikita habang nasa bahay when you enroll Papers to Profits. Pero ito ay hindi nyo pwedeng ibenta, itong mga assets na to, ha? Kasi exclusive property to ng ating community. Okay? So, Tagalog ba yan? Hold on. Ito ay hindi siya Tagalog, English siya. This is, wait, hold on. Check ko lang. Let me check. English din to. Everything is in English. Pero I think ito ay merong may Tagalog. Ayan, ito. Taglish naman ito. So, itong diary ng kumikitang nanay, Taglish din ito. So, create ito para sa ating mga lahat, no? Okay. Ayan, yay! Enrolled na! Congratulations! Welcome to our classroom, Justin! Baka naman meron pang gusto mag-enroll sa inyo para ma-shoutout ko kayo. Okay, welcome to our classroom, Justin! We're happy to welcome you sa ating community, Papers to Profits. So, mag-enroll lang kayo. Mag-visit nyo yung gracefulhomeschooling.com. I-click nyo lang Papers to Profits and then makapag-enroll na kayo. Simple lang yung enrollment process natin. Ayan, how to enroll? Visit gracefulhomeschooling.com. Click nyo lang yung Papers to Profits para makita nyo yung enrollment natin. Error when I click store po. Okay, not the store kasi yung store ay exclusive lang yon for the students. Ang i-click nyo ay yung 12 days of Christmas para makita nyo yung mga templates available naman for sale. Okay? Ayan. Yes, editable yung mga templates when you enroll sa Papers to Profits. Not everything ha, not everything. Pero merong mga templates na pwede nyong edit, pwede nyong i-rebrand, pwede nyong i-modify. Okay, how to enroll? Ayan, magsisend ng link sa inyong mga inbox, yung ating admin. Or you can go directly to gracefulhomeschooling.com. Huwag kayo maniniwala sa mga nang-scam ha na dito kayo mag-enroll. Only doon sa gracefulhomeschooling.com. Kaya tayo ang naglagay ng website para hindi na kayo ma-scam. Yun. So, gracefulhomeschooling.com. I-click nyo lang yung Papers to Profits para makapag-proceed kayo with the enrollment.
Tapos, kung gusto nyo naman ng mga templates available for public sale, i-click nyo naman yung 12 Days of Christmas. So, yung store, hindi nyo ma-access yan because exclusive yan for the students ng Graceful Homeschooling. Yay! Ayan! Hello, March! Welcome sa ating classroom! Welcome to our classroom! Excited kami na makita yung breakthrough mo. Excited kami na makita yung mga projects ninyo. Okay. Hi, Tess! Alright, yan. Yung 42 collection, grabe din yan. Sobrang sulit na sulit din yung ating The 42 collection. Alright, meron pa ba nga habol ng enrollment? Okay. Application po ba ang ida-download? No, hindi kayo magda-download ng application sa enrollment. Meron kayong sariling student portal. May video tutorial po ba about the pricing calculator? Meron, I think meron ako, pero meron akong tutorial about the costing guide. Alright, okay. Bago tayo, gutom na din tayo. Gutom na rin, hindi na tayo nakapag-prepare ng lunch. Anyway, maraming salamat for attending our free workshop. I hope na nakatulong ito sa inyo kung paano kayo magsiset up, paano kayo mapagsimula ng home-based printing business. Maraming salamat for your time na binigay sa atin. Yung investment nyo na time na to ay hindi yan matutumbasan dahil alam namin na by attending itong ating free workshop ay na-ignite yung ating passion kung paano tayo mag-create ng mga products that would bless a lot of people. So thank you so much for attending our free workshop. Next year, we hope to see you again for our free workshop. Back to hold on. We'll see. Mag-a-announce na lang tayo. I-follow nyo yung ating Graceful Homeschooling page para sa mga updates, mga free sessions, free workshops natin. Before we leave, okay lang ba? Ipagpe-pray ko lang kayo. So pag-pray ko lang kayo, Lord, maraming salamat po for today. Thank you for our free workshop. Lord, we just pray that itong free workshop na to would be a blessing, Lord, sa lahat ng mga nakapanood, naka-attend ngayon. I pray, God, na through this workshop ay nagkaroon kami ng different perspective at na nagkaroon din kami ng mindset shift, Lord, na hindi naman namin talaga kailangan pa right away ng mga mamahaling equipment, heavy-duty equipment. Pero with just basic tools, Lord, ay makapagsimula kami, Lord, ng aming business at makapagsimula kami ng kumikita habang nasa bahay journey namin. Lord, we just pray that you're gonna bless, Lord, all the attendees today, God, kung meron man silang dinidesire sa kanilang puso na makapag-contribute sa kanilang finances, I pray that this workshop and yung Papers to Profits and the Graceful Homeschooling community would be a blessing to them, would open their doors for them, would open opportunities for them, God, na kumita sila, Lord, habang nasa bahay. Lord, I pray na even, Lord, yung mga nag-ask din for mga equipment. I pray that you bless them, Lord, with the desires of their heart. I pray, God, na unang-una kayo, Lord, yung Father namin, who is our ultimate provider. Kaya pwede kaming pumunta at lumapit sa inyo, Lord, for provision, God, para sa aming sisimulan na negosyo. God, I pray then that you give us the strength, the courage, God, to really do this business, Lord. Hindi madali, God. Sometimes maraming doubts, maraming fears na talaga ba, sisimulan ko ba tong business na to? But I pray, Lord, that you give them, Lord, the courage, Lord. You would give them, Lord, grace upon grace, God, strength upon strength, to really move forward and to step up, Lord, in faith na simulan yung business na to, Lord. Maraming salamat, God. Lord, I bless them, Lord. And sabi, thank you din, Lord. And Lord, ngayon, ginigreet ka na namin, Lord, ng happy birthday. Thank you, Jesus, for
bumaba ka, Lord, dito sa lupa just to give us, Lord, a new life, a new beginning. Maraming salamat, Lord. Ikaw, Lord, yung greatest blessing namin this Christmas. Maraming salamat, Lord. So thank you, Lord. I bless each and every one today, God. Today, Lord, I declare din, Lord, yung sabi niyo sa salita niyo sa Psalm 23, Lord, that surely your goodness, your mercy, your love will follow us all the days of our lives as we dwell in your presence forever. So thank you, Lord. I bless them today, Lord. I-bless you po yung kanilang pag-celebrate ng Christmas with their family. Lord, I pray na ma-enjoy namin yung holiday season. Maraming salamat po, Lord, sa gagawin niyo pa for the rest of the day. Thank you, Lord, and we love you, Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Thank you, everyone! Ayan, isa-send na ni Miss Tin yung ating Google form. Mag-fill up lang kayo, but make sure please na tama yung inyong email address. Now, kung hindi nyo pa maklik yung ating Google form, hintayin nyo lang na mag-end yung ating workshop. Tapos, balikan nyo yung comment section para ma-access nyo yung ating Google form. Okay, so thank you so much, everybody, for attending our class. And kung gusto nyo yung workshop, nakita nyo yung value ng workshop natin, mas grabe pa yung value na nilalagay natin sa ating Papers to Profits course. Kaya naman, kung gusto nyo mag-enroll, mag-comment lang kayo ng how, or kaya naman ay go directly sa ating website, gracefulhomeschooling.com, at i-click nyo lang yung Papers to Profits. At nandun na agad. Napakasimple lang mag-enroll. Wala tong complication. Hindi nyo na kailangan pang mag-submit ng kung ano-ano pa. Ayan. So, Papers to Profits, enrollment is 1,300 pesos only. Lahat ng access na binanggit ko kanina. Plus, meron pa kayong exclusive na mga raw illustrations na para sa mga students lang na mag-e-enroll ngayon, ha? Today, just today, until midnight. Okay, so until midnight yan. So, yan, pag ayaw maklik, hintayin nyo lang na matapos yung ating workshop. Balikan nyo lang yung mga comment section. Tapos, makiklik nyo yung ating Google form. Alright? So, kung hindi pa maklik, i-copy nyo lang yung link, tapos lagay nyo sa browser nyo para makita nyo yung Google form. So, thank you so much. Yung mga free templates natin, marireceive nyo yan either December 26 or December 29. So, i-allow nyo lang kami na makapag-rest this holiday season para mas serve pa namin kayo ng better next year. Oh my gosh, next year na, no? So, thank you so much, everybody, for attending our class. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Bye, everybody! I'll see you around kasi marami pa tayong mga content na gagawin in our Graceful Homeschooling page. Merry Christmas, everyone! Bye, everyone! Bye!